Okay, 70k Odo. Kadalasan nakikita natin ano to eh, na bibenta na kagad bago umabot sa Odo na ganito. Pero sa atin gawin natin reliability report. Okay, so Lunes ngayon. Kasi may gas pa rin tayo. Last week tayo nagpagas. Parang kasi 2 beses pa rin tayo nagpapagas kada week. May tira siya. So hindi pa rin nagbabago. Kung nagbago man siguro kaunti lang kasi hindi naman pansin. Kasi dati naisip ko parang lumakas siya. Pero nung kinumpute ko, ganoon din pala. Hindi ko na isip yung dinadaanan, yung rota. So nung kinumpute ko siya, yung tamang distance, inano ko, tinignan ko talaga yung distance niya sa Google Maps, yung dinadaanan natin. Nasa 25-26. So okay pa ako dun. Gawin na natin ano, reliability report sa ilan na ba to? 60k Odo, 60k plus. O kaya magko 5 years, magko 5 years na to eh. So magre-rehistro na naman tayo ng May. So sa lahat-lahat na naging issue natin, yung mga naalala ko lang, yung mga kinabahan tayo kumbaga. Kasi yun yung mga naalala natin, yung talagang kinabahan tayo. Una syempre yung base gasket. Ang laki ginasa sa atin dun. Kasi 2 beses siya nasira. Pero yung pangalawa yata wala tayong masyadong ginastos kasi covered pa siya ni EA Ninja. Yung within 3 months nagka-problema ulit dahil yung stock na base gasket yung ginamit ni EA Ninja. Yung pinalitan ng Velomoid, yun, hindi na siya nagka-issue ulit. Kaya lagi ko sinasabi na Velomoid lang yan. Pero sa ngayon hindi na. Kasi si Press binuksan niya itong makina natin noong nakaraan. Hindi Velomoid nilagay niya, yung stock, pero nilagay niya ng pandikit. Hindi ko lang anong tawag sa pandikit eh. So yun. So 7 months pa lang nasira na siya. Tapos after 3 months nasira ulit. Kung may video tayo nun, hindi tayo nagpa-warranty kasi December yung panahon na yun. So alanganin kasi sabi nila ano daw iwanan doon. Tapos sabi since December sarado na yung ano, yung pinanggagalingan ng pyesa, ano tawag dito, nasa bakasyon na, basta magpapasko na yun eh, parang December 16 yata yun, hindi ko maalala eh. Basta ganun. Sabi ko hindi pwede kasi may pasok pa ako. So ginawa ko, nilabas ko kasi nung sa Kawasaki yung Imos ako, pirma ako waiver. Paglabas ko parang kinausap ako nung mechanic dun sa Harley, kasi may katabing Harley yun eh. Sabi niya, dali mo dyan no, sa Daang Hari, abot naman yan, i-top up mo na lang yung langis muna, tapos pa-check up mo dyan sa EA Ninja. Yun nga, doon yung discover ko, EA Ninja. Ang sarap magpagawa doon kasi hindi mo makikita big bike. Tapos yung iba, pag tinitignan mo, mga ano sila, so sakyan mo, parang o kaya ipatakbuhin mo. Ang nasakyan ko yung C1000, ang baba, grabe. Tayo ako, tapos yung punja ko parang may ano pa eh, 2 inches, ganun, 2 inches yung pagitan. Pag tumayo ako, ang baba niya. Partida, sabi na may-ari, nagpalit na raw siya ng gulong nun. Naglaki na. Okay, so balik tayo, yun nga, maligaw na tayo. Sunod, puro wear and tear lang naman eh. Yun lang naman nagka-issue tayo eh. Kasi parang nagkaroon ng, ayon sa mga nasagam natin balita, may batch ng UG na may issue sa
base gasket. So hindi lahat hindi lahat ng ano, may batch lang nung ginawa na yun. Pero kung balak mo kumuha ng second hand na UG, kasi yun yung inaalala mo, huwag ka mag-alala kasi marami nang naka-experience nun. Tsaka kaya alam na ng mga mekaniko na magagaling kung anong gagawin. Kaya wala nang issue yung base gasket. Daming sasakyan. Bumalik na ba na Lunes ang ano, traffic? Basok mo na, huwag ka na mahiya. Mamadali ka eh. Sa big light ka lang. Ayun, so ano ba sunod? Yung ano nga yun? Yung namamatay, ignition coil. Namamatay yan, akala ko dahil sa ulan. Kasi tsumechempo siya sa ulan. May video rin tayo noon na ano siya, nagka-problema, nasa Makati tayo nun, biglang nawala ng power tapos namatay. Buti na lang nag-start ulit nung tumagal ng konti. So yun, yun naman, wear and tear naman. Pero naalala ko siya kasi kinabahan ako nun na sinasabiyahe tayo. Madali lang naman magpalit ng ano, ignition coil. Mabilis lang. Hindi ko na maalala yung gastos pero tingin ko mura lang yun. Bili ka lang ng ignition coil. Basic lang ayusin, hindi kagaya na sa base gasket kasi binababa yung makina. So yun. Tapos itong isa. Tapos itong sunod, ito yung sa tingin kong pinakamalala pero pinakasimple. Yung pito. Parang napunit yung pito natin dahil siguro sa TPMS natin kasi mabigat. Mabigat yung TPMS, di ba? So umiikot yung gulong, so siguro nakapersa siya. Napunit. Nasa expressway tayo nun. Kaya sabi ko ito yung pinakamalala. Kasi ito yung nagpa-wrecker. Dinampot tayo ng wrecker kasi nga hindi natin mapaandar. Kasi nga ang hirap ko. Wala nang hangin yung unahan eh. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ng yung pito ng stainless. Medyo nakabaloktot ng ganun para hindi mahirap kargahan ng hangin. Ang tingin ko naging issue doon, hindi ko naman sinisisi yung nagpalit ng gulong, pero tingin ko hindi nagpalit ng pito nung nagpalit tayo ng gulong eh. Kaya nangyari yun eh. Hindi ko rin napansin, pero tingin ko ganoon kasi bago pa yung gulong natin nun, so ibig sabihin dapat bago pa yung pito nun. Kaso nagkaganon na nga. Kapabayaan din natin. Pero kasi nung nagkaroon tayo ng TPMS nga, diyan na tayo nakabase. Hindi na tayo yuko na yuko kada aalis. Kasunod na point, yun nga, yung gulong. Naka-tatlong gulong na tayo. Yung stock, Batlax, saka Road 6. Yung una, maganda naging performance niya. Yung pangalawa, Batlax, ganda rin. Kasi ang problema natin doon, hindi natin naalagaan maigi kasi hindi tayo nakakapag-check na ng tire pressure kada alis kasi nag-uulan yun nung mapasok tayo. So anong nangyayari, nakakapote na tayo bago tayo lumabas ng bahay. So paglabas natin nakakapote na, nakakatamad na mag-check ng ano. So inayaan ko na siya, tuloy-tuloy ang ulan, inabot ng parang 2 linggong ganun. Hindi ko napansin na mababa na pala yung tire pressure natin. Kaya nahirapan. Kaya ang pangit ng kain niya. Kaya bumili tayo ng itong TPMS dahil doon. Kasi napaaga yung buhay niya. Maganda pa naman sana yung gulong na yun. Tsaka medyo mahal ng konti. Tapos ngayon Road 6, ito alagang alaga dahil meron na tayong TPMS. Tapos madalas ko yan silipin yung nakaparada kung may nakatusok. Kasi yung tusok naman makikita mo yan sa TPMS kasi bumabagsak yung pressure pagka abnormal yung pagbagsak niya.
So kailangan mong ano, tignan maigi. Bantayan, ibig sabihin. So yun. So yun, 3 gulong, wear and tear lang din naman yun, pero may kasamang kapabayaan. Kaya ano, well, isa yun sa mga magastos sa nagmamotor, tsaka isa mga importante. Kasi yun lang yung part ng motor natin na nakadikit sa sahig eh. Tsaka traction natin yan. Hindi ka naman sinasabi na kailangan mamahalin, kasi yung stock gustong gusto ko yun. Wala lang akong makuha nung panahon na yun na Siyat kasi itong stock eh. Wala pa ng panahon na yun, hindi pa tayo makahanap ng stocks. Siyat ba? Basta ganun, Siyat yata to. So yun nga, sunod na gastos natin, ito talaga, kapabayaan natin to, yung kadena. Nasa mahal pa naman yung kadena kasi yung stock natin nasira kaagad kasi nga hindi tayo naglilinis. Parang maglilinis lang tayo ng kadena pag naglilinis tayo ng motor. Pagka tinamad ka maglinis ang motor, so wala na rin yung kadena. Tapos pa nag-uulan yun, syempre pagdating mo hindi ka na naman naglilinis, nahayaan mo may stock doon yung mga putik, buhangin, tapos kinabukasan gagamitin mo yun, doon nadali yung unang ano natin, kadena, yung stock. Sunod, DID, ganun din, hindi rin masyado naglilinis. Porka feeling ko maganda yung kadena ko, hinahayaan ko lang, parang ganun pa rin, kada lang maglilinis doon lang nag-chain loop, naglilinis ng kadena. So hindi yun okay, nasira din kagad to, bigas kagad, bad trip. Kasi itong gamit natin, ano na to, stock ulit, kasama na yung chain and sprocket set na siya. Ito inalagaan talaga natin. Talagang weekly tayo naglilinis. Kagaya ngayon, nalagpasan natin tong weekend. Pero isang araw pa lang naman. So kailangan mamaya, bali bukas pag uwi natin, kailangan linisan natin kagad. Lakas na naman ng hangin, summer wind. Ataris eh. Simula na nag-summer, ang lakas ng hangin dito. So ayun, yung kadena nga. Ang ganda ng motor ito. Niya. Doon tayo yung mga truck na sumisignal light. Bus pala, kala ko mga truck, bus pala yung isa. Video niya motor kasi ang bilis niya. Hindi natin kaya.
Okay, Sonex. Ayun, yun na yun. Yung iba, wear and tear na lang talaga eh. Nag-i-issue natin yung spark plug na ganun. Yung ano ko ba, basta yung hindi naman siya malalang issue. Okay, 70k Odo. Kadalasan nakikita natin ano to eh, na bebenta na kagad bago umabot sa Odo na ganito. Pero sa atin gawin natin reliability report. Pero sa atin okay pa din. Reliability niya okay siya sa tingin ko, kahit na nagkaroon tayo ng mga issue sa makina. Kasi hindi naman siya nagdegrade basta-basta. Kahit hanggang ngayon okay pa rin yung takbuhan niya. Ay, yung ano pala, itong pinakahuling issue, yung sabi kong pinalitan ni press ng stock na base gasket. Yung ano, na bumigay yung ano, yung bumigay, hindi pa nga siya sira eh, yung cylinder head gasket. Sumingaw yung pressure, sumisingaw yung pressure sa cooling system. Pero hindi, kaya nasabi ko hindi pa siya todong bumigay kasi hindi pa umalo yung coolant sa langis. So anong nangyayari, napupuno yung, di ba pag may pressure yung makina, may init yung cooling system, pupunta siya rito sa reservoir. So kaya meron tayong reservoir na sa coolant. Teka lang. Tapos after mawala yung init or yung pressure, lumamig na siya. Pag bumaba yung pressure sa cooling system, dapat higupin niya yung nasa reservoir. So hindi niya nahihigop kasi nga singaw yung ano, yung cylinder head gasket. Sabi ni Preston, binuksan niya yung cylinder head gasket, basang-basa ng coolant, pero nandun lang sa ibabaw. So ibig sabihin hindi pa masyado malala yung sira, hindi pa umalo sa langis. Tapos pinalitan na rin ng timing chain. Yun, naalala ko yung gastos parang 5k lang. Lahat na yun base gasket, lahat ng pinalitan, timing chain, basta lahat ng mga gasket na pinalitan. Ang mura lang. Baba makina nun, si Orly tumira nun eh. May live si Orly nun, nakita ko eh. Yun pala, nakalimutan ko yung part na yun. Nagsimula yun, tingin ko, nung nag-overheat tayo, nag high temperature coolant. Tapos nung chinek, wala ng coolant. So yun yung naisip ko, naging dahilan nun. Dahil nga napupuno yung tawag dito, yung reservoir. Tapos may video rin tayo na yung sumisirit sa reservoir yung coolant. Kasi nga napupuno lang siya, hindi bumabalik, hindi siya nababawasan. So yun, medyo di naman ako medyo kinabahan doon, pero syempre
bumabiyahe ka ng high temperature coolant, nakaka-stress din yun. kasi darating sa point na mamamatay yung makina mo kasi nga mainit. Pero sa atin naman di naman namatay, muntik lang. Kasi ano pala yon, safety features pala ng makina mo yun. Pagka umabot siya ng 100, matik kung gaano siya mamatay. Hindi 100 ba? Oo, 95 high coolant temperature, magbubukas yung fan. Sa atin naman di nasira yung fan. Pag bumukas yung fan, hindi niya napapalamig. Yun yung nangyayari. So ayun, yun lang, lahat na yun yung mga nagpakaba sa atin. Pero kagaya sabi ko, overall reliability para sa akin sulit. Kasi halos pang araw-araw natin eh. Tapos parang 30k papasok, 30k pabalik, 30 plus, mga 34. Hindi ko alam itong bagong ruta natin, hindi ko pa ito nasukat eh. So 60 plus, mga 70 kilometers halos araw-araw. So sa presyo niya, tingin ko. Pero kung alam mo second hand kukunin mo, meron nang nakitang yung video, mga post ng Dominar na bago, yung pinakabagong Dominar pero hindi na siya Kawasaki, alam ko yun. Nakalimutan ko yung magre-release sa atin kung anong kumpanya. Alam ko yung naggagawa ng, basta Bajaj siya talaga eh, naggagawa ng mga parang tatlo yung gulong, hindi ko alam kung tricycle tawag dun eh. Yung parang e-bike, parang ganun. Yun yung magre-release ng Bajaj sa atin. So yun pa, nag-release si Bajaj ng bago. So ibig sabihin yung pyesa meron pa rin tayo. So kung second hand lang talagang target mo, hindi natin alam kung anong dahilan, budget o kung ano man, so okay siya para sa akin. Kaya sabi ko, halos lahat ng issue niya alam na ng mga mekaniko kasi marami na naka-experience. Nasubukan na ng mga tao. After market na pyesa, dami din, hindi ka problema. So goods, all in all goods siya sa tingin ko, opinion ko lang. Kahit marami tayo na experience sa napakabatang Dominar. Kagaya sasabi ko lagi na mas marami yung masasabi ko doon, meron akong sinasabi lagi dating ganun eh, na ayun, na-outweighs niya yung na-outweighs ng Pro yung mga cons. So despite doon sa mga issue, okay pa din siya para sa akin sa tingin ko. Okay, so BGC na. So dito na tayo tapusin. So thank you ng matindi. Hanggang sa muli. Love you.